Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming banal na tagapagturo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ipinahayag mo sa amin ang katotohanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ipinamalas mo sa amin ang liwanag ng kaligtasan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pagbigyan mo ang lakas loob na iniluluhog ni Santa Angela Merici upang kaming tumutulad sa kanyang ulirang pag-ibig at katalinuhan ay makapanatiling sumusunod sa iyong aral at gumaganap nito sa iyong ikararangal. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan, kung paanong kayo'y nagbata ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan. Ngunit hindi kayo nadaig. Kung minsan, kayo'y inalipusta at pinahihirapan sa harapan ng madla. At kung minsan na may karamay kayo ng mga kasamahang pinahihirapan ng gayon. Dinamayan ninyo ang mga nabibilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng ari-arian, sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kaya't huwag kayong mawala ng panananalig sa Diyos, sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangan kayo magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako, sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magluluwat at paririto ay darating. Ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayo'y naliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan, nasa mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay ang Panginoon, nang upang maligtas sa gawain niya. Ang Diyos ay nagagalak. Kahit na mabuwal, siya ay babangon, pagkat ang alalay niya ay Panginoon. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila
pag naliligalig. Ililigtas sila at kanyang tutulungan laban sa masama. Ipagsasanggalang sapagkat sa poon nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Alleluia, 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 Alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat pinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa ay siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna, saka uhay, na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipapagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus. Anong talinhaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng isang butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Anupat ang mga ibon ay nakakapamugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamagitan ng maraming talinhagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga. Ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Dalawang paghahambing ang ginawa ni Jesus para ilarawan ang paglago ng kaharian ng Diyos. Una, inihambing niya ito sa binhi na inihahasik ng magsasaka sa lupa. At yung pagtubo ng binhi, hindi natin namamalayan. Hindi natin nahahalata. Kaya pag naghasik tayo o nagtanim tayo ng binhi, tuloy lang tayo sa ating araw-araw na buhay at isang araw nagugulat na lang tayo, unti-unti nang umuusbong hanggang sa lumaki at mamunga yung binhi na itinanim natin. Sabi ng Panginoon, ganito ang kaharian ng Diyos. Hindi ka agad halata, hindi namamalayan ang paglago. Kaya naman, ang trabaho natin, araw-araw lang tayong maghasik
ng binhi ng kaharian ng Diyos. Katulad ng patuloy lang tayong magpahayag ng Kanyang salita. Patuloy lang tayong magturo sa lahat ng kabanalan. Tayo rin sa sarili natin, tuloy-tuloy lang tayo araw-araw sa pagpapakabanal, lalo na sa pamagitan ng pananalangin. Huwag tayong maiinip. Minsan naiinip tayo. Akala natin walang nangyayari. Kasi nga, dasal tayo ng dasal, pero nakikita natin yung sarili natin parang makasalanan pa rin. Turo tayo ng turo sa mga tao, parang hindi naman sila natututo. Yung mga anak, parang hindi napapakinggan yung mga tinuturo natin. Kahit sa mga tao, ilang beses mo nang sinabi, ilang beses mo nang tinuro, pero ganun pa rin. Kaya minsan iniisip natin, parang walang nangyayari. Akala lang natin walang nangyayari. Pero yung mga inihasik natin, lalo na mga inihasik nating salita ng Diyos, pag tayo'y nananalangin, may nangyayari. Merong nababago. Akala lang natin wala. Kasi gusto natin madalian. Gusto natin instant. Pero ang paglago ng kaharian ng Diyos, dahan-dahan, unti-unti. Kaya naman, ang lesson, ang aral ng talinhagang ito, magtiyaga lang tayo araw-araw at magpasensya. Yan ang dalawang katangian para makamit natin ang kabanalan. Walang nagiging banal na hindi nagtiyaga at hindi nagpasensya. Ganito rin tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kung tayo nga ay dahan-dahan na natuto, ganon din tayo sa ibang tao. Huwag tayong mawawalan ng pasensya. Huwag tayong titigil. Kahit minsan parang hindi naman sila nakikinig. Parang hindi naman sila natututo. Pero patuloy lang tayong magturo, magpahayag. Dahil tuwing tayo'y nagpapahayag, ay merong nagaganap. At tanging Diyos ang nakakakita ng mga unti-unting pagbabago na nagaganap tuwing tayo ay nagpapahayag, naghahasik ng binhi ng kaharian ng Diyos. Matuto rin tayo doon sa ikalawang paghahambing na ginawa ni Jesus, ikalawang talinhaga na ikinumpara niya ang kaharian ng Diyos sa butil ng mustasa. Yung butil ng mustasa, tayo rin yon. At ang simulain natin, maliit. Hindi naman kaagad-agad, magaling na tayo. Nagsisimula tayo sa maliit. Pero kahit maliit, ito ay punong-puno ng potensyal. Pagtsatsagaan lang natin. Katulad ng butil ng mustasa. Napakaliit. Pero pwede siyang maging puno ng gulay kung saan pwedeng mamugad yung ibon. Ibig sabihin talagang malaki. Kasi nga pwedeng gumawa ng pugad yung ibon, parang puno na siya. Pero nagsimula lang siya sa maliit. Kaya magsimula tayo sa maliit at pagtiyagaan natin araw-araw. Lalo na yung kabanalan, nagsisimula sa maliit. At yung lahat ng pagtitiyaga at pagsisikap natin, idasal natin sa Panginoon na lagi lang niyang diligin araw-araw. Isang araw magugulat tayo ay malayo na ang narating natin sa pagpapakabanal. Isang araw makikita natin nag-mature na tayo. Isang araw makikita natin kaya mo nang gawin yung mga bagay na akala mo hindi mo kayang gawin dati. Dahil nagtiyaga ka. Dahil nagsikap ka araw-araw at nagtiwala ka lalo na sa Diyos at sa iyong sarili. Kaya yung dalawang paghahambing na ginawa ni Jesus, importante sa atin, lalo na sa pagpapakabanal. Huwag tayong mainip, huwag tayong mapagod, huwag tayong titigil, tuloy-tuloy lang.
kahit hindi masyadong halata yung mga pagbabagong nagaganap. Alam natin sa bawat pagtsatsaga at pagsisikap natin, may ginagawa ang Diyos sa sarili natin para tayo ay maging mas banal araw-araw at mas malapit sa Kanyang kaharian. Puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagnanais na lumawak pa ang Kanyang presensya sa ating buhay. Ating itugon sa bawat kahilingan, banal na manghahasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Banal na mga mga hasik, hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang ating simbahan naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig, manalangin tayo sa Panginoon. Banal na maghahasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Bilang isang komunidad, naway hindi tayo maging pabaya sa ating buhay pananampalataya, bagkus asamin natin ang Diyos araw-araw, maging sa mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga pamilya, lalo na ang mga bata, naway lumago at lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umunlad na sinasalamin sa kanilang buhay si Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga may sakit naway lumakas sa pananampalataya sa pamagitan ng kanilang pagbabahagi kay Kristo ng kanilang mga pagtitiis. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang ating mga mahal na yumao, naway anihin nila ang bunga ng kapayapaan, kaligayahan at katahimikan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Alalahanin din natin ang mga kapatid nating humihiling ng ating dasal at nangangailangan ng ating panalangin. Ipagdasal din natin ang intensyon ng mga kapatid nating nagpapamisa sa misang ito. Panginoon, turuan mo kami ng pasensya at pagtsatsaga, lalo na sa larangan ng aming pagpapakabanal at pagpapalaganap ng iyong kaharian. Magtiwala nawa kami na sa mga maliliit na ginagawa namin araw-araw bilang paghahasik ng binhi ng kaharian ay may nagaganap ayon sa iyong grasya at kalooban. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay namin sana'y kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay
Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos abang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang paghahaing inihanda upang ang iyong mga banal ay magunita. Ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa iyong dakilang gawa, magampanan namin ang paghahandog ng iyong maibiging halimbawa. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad, ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain, inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa mong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni Santa Angela Merici, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Yadya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi o karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ang katawan ni Kristo. Amen. Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bughaw. Gayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay. Saan man ako bumaling, ika'y naroon. Tumalikod man sa'yo, dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapalalang. Ako'y iyong ginigiliw at siyang itatapat sa puso. Tinig na kaibigan, uyayin ng ina, pangarap ng ulila, bisig ng dukha, ilaw ng may takot, ginhawa ng aba. Gayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay. Saan man ako bumaling, ika'y naroon. Tumalikod man sa'yo, dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapalalang. Ako'y iyong ginigiliw at siyang itatapat sa puso. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, matulungan nawa kami ng banal na paikinabang upang pakundangan sa pagkauliran ng mga banal, lalo na ni Santa Angela Merici, maituro naming wagas at maisakatuparan ang pagmamahal sa kapwa at ang liwanag ng katotohanan
sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming banal na tagapagturo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ipinahayag mo sa amin ang katotohanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ipinamalas mo sa amin ang liwanag ng kaligtasan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pagbigyan mo ang lakas loob na iniluluhog ni Santa Angela Merici upang kaming tumutulad sa kanyang ulirang pag-ibig at katalinuhan ay makapanatiling sumusunod sa iyong aral at gumaganap nito sa iyong ikararangal. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan, kung paanong kayo'y nagbata ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan. Ngunit hindi kayo nadaig. Kung minsan, kayo'y inalipusta at pinahihirapan sa harapan ng madla. At kung minsan na may karamay kayo ng mga kasamahang pinahihirapan ng gayon. Dinamayan ninyo ang mga nabibilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng ari-arian, sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kaya't huwag kayong mawala ng panananalig sa Diyos, sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangan kayo magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako, sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magluluwat at paririto ay darating. Ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayo'y naliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan, nasa mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat.
Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay ang Panginoon, nang upang maligtas sa gawain niya. Ang Diyos ay nagagalak. Kahit na mabuwal, siya ay babangon, pagkat ang alalay niya ay Panginoon. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila at kanyang tutulungan laban sa masama. Ipagsasanggalang sapagkat sa poon nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Alleluia, 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 Alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat pinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa ay siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna, saka uhay, na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipapagapas, sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus. Anong talinhaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng isang butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Ano pat ang mga ibon ay nakakapamugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamagitan ng maraming talinhagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga. Ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Dalawang paghahambing ang ginawa ni Jesus para ilarawan ang paglago ng kaharian ng Diyos. Una, inihambing niya ito sa binhi na inihahasik ng magsasaka sa lupa. At yung pagtubo ng binhi, hindi natin namamalayan. Hindi natin nahahalata. Kaya pag naghasik tayo o nagtanim tayo ng binhi,
tuloy lang tayo sa ating araw-araw na buhay at isang araw nagugulat na lang tayo, unti-unti nang umuusbong hanggang sa lumaki at mamunga yung binhi na itinanim natin. Sabi ng Panginoon, ganito ang kaharian ng Diyos, hindi kaagad halata, hindi namamalayan ang paglago. Kaya naman, ang trabaho natin, araw-araw lang tayong maghasik ng binhi ng kaharian ng Diyos. Katulad ng patuloy lang tayong magpahayag ng Kanyang salita. Patuloy lang tayong magturo sa lahat ng kabanalan. Tayo rin sa sarili natin, tuloy-tuloy lang tayo araw-araw sa pagpapakabanal, lalo na sa pamagitan ng pananalangin. Huwag tayong maiinip. Minsan naiinip tayo. Akala natin walang nangyayari. Kasi nga, dasal tayo ng dasal, pero nakikita natin yung sarili natin parang makasalanan pa rin. Turo tayo ng turo sa mga tao, parang hindi naman sila natututo. Yung mga anak, parang hindi napapakinggan yung mga tinuturo natin. Kahit sa mga tao, ilang beses mo nang sinabi, ilang beses mo nang tinuro, pero ganun pa rin. Kaya minsan iniisip natin, parang walang nangyayari. Akala lang natin walang nangyayari. Pero yung mga inihasik natin, lalo na mga inihasik nating salita ng Diyos, pag tayo'y nananalangin, may nangyayari. Merong nababago. Akala lang natin wala. Kasi gusto natin madalian. Gusto natin instant. Pero ang paglago ng kaharian ng Diyos, dahan-dahan, unti-unti. Kaya naman ang lesson, ang aral ng talinhagang ito, magtiyaga lang tayo araw-araw at magpasensya. Yan ang dalawang katangian para makamit natin ang kabanalan. Walang nagiging banal na hindi nagtiyaga at hindi nagpasensya. Ganito rin tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kung tayo nga ay dahan-dahan na natuto, ganon din tayo sa ibang tao. Huwag tayong mawawalan ng pasensya. Huwag tayong titigil. Kahit minsan parang hindi naman sila nakikinig. Parang hindi naman sila natututo. Pero patuloy lang tayong magturo, magpahayag. Dahil tuwing tayo'y nagpapahayag, ay merong nagaganap. At tanging Diyos ang nakakakita ng mga unti-unting pagbabago na nagaganap tuwing tayo ay nagpapahayag, naghahasik ng binhi ng kaharian ng Diyos. Matuto rin tayo doon sa ikalawang paghahambing na ginawa ni Jesus, ikalawang talinhaga na ikinumpara niya ang kaharian ng Diyos sa butil ng mustasa. Yung butil ng mustasa, tayo rin yon. At ang simulain natin, maliit. Hindi naman kaagad-agad, magaling na tayo. Nagsisimula tayo sa maliit. Pero kahit maliit, ito ay punong-puno ng potensyal. Pagtsatsagaan lang natin. Katulad ng butil ng mustasa. Napakaliit. Pero pwede siyang maging puno ng gulay kung saan pwedeng mamugad yung ibon. Ibig sabihin talagang malaki. Kasi nga pwedeng gumawa ng pugad yung ibon. Parang puno na siya. Pero nagsimula lang siya sa maliit. Kaya magsimula tayo sa maliit at pagtiyagaan natin araw-araw. Lalo na yung kabanalan, nagsisimula sa maliit. At yung lahat ng pagtitiyaga at pagsisikap natin, idasal natin sa Panginoon na lagi lang niyang diligin araw-araw. Isang araw magugulat tayo, ay malayo na ang narating natin sa pagpapakabanal. Isang araw makikita natin nag-mature na tayo. Isang araw makikita natin, kaya mo nang gawin
yung mga bagay na akala mo hindi mo kayang gawin dati. Dahil nagtiyaga ka, dahil nagsikap ka araw-araw, at nagtiwala ka lalo na sa Diyos at sa iyong sarili. Kaya yung dalawang paghahambing na ginawa ni Jesus, importante sa atin, lalo na sa pagpapakabanal. Huwag tayong mainip, huwag tayong mapagod, huwag tayong titigil, tuloy-tuloy lang, kahit hindi masyadong halata yung mga pagbabagong nagaganap. Alam natin, sa bawat pagtsatsaga at pagsisikap natin, may ginagawa ang Diyos sa sarili natin para tayo ay maging mas banal araw-araw at mas malapit sa Kanyang kaharian.